Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pilipinas Today tungkol sa naisiwalat na di umano budget insertion ni dating Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina City. Okay. Sa pagbusisi sa mga datos na sinasabing nanggaling sa Department of Public Works and Highways, na isinapubliko ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIG at ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste, natukoy na magkaiba ang halaga ng allocable pero pareho ang outside allocable na umano'y inilaan ng DPWH noong 2025 sa Marikina City 2nd District na kinatawan ni dating Congresswoman Stella Luz Kimbo sa 19th Congress na nasa lampas ng 1 billion. November 29, 2025, nang i-upload ng PCIG sa website nito ang kanilang in-depth report na nagbusisi sa mga dokumentong ibinigay umano ng kanilang trusted sources at nagdidetalye sa halaga ng allocable at outside allocable na sinasabing inilaan ng DPWH sa bawat congressional district sa bansa. December 24, 2025, naman nung nag-ipinos ni Libiste ay sa kanyang Facebook page ang mga dokumento na ayon sa kongresista ay ibinigay umano sa kanya ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral noong September ng nakarang taon. Pumanaw si Cabral nitong December 19. Sa ginawang pag-aaral sa mga dokumentong kapwa pinaninindigan ng PCIG at ni Libeste bilang lehitimo, may mga pagkakataong nagtutugma ang halaga ng allocable at outside allocable ng congressional districts. Pero mas maraming beses na hindi nagkakapareho ang halaga ng allocable sa dalawang listahan, bagamat pareho ang amount ng outside allocable. So ito yung summary. PCIG. Ang allocable, 710,849,000 pesos. Outside allocable is 937,625. Yan ang PCIG report. Kay Congressman Libeste, ang allocable ni Stella Kimbo is only 173,224,000. Samantalang ang outside allocable is 937,625. Okay, so halos magkaparehas ang data ng PCIG at Congressman Libiste sa outside allocable. Okay, ano bang kaibahan ng allocable outside allocable? Example, ako yung kongresista, yung allocable na nailagay sa distrito ko, akin talaga yun. Ako ang mamimili ng kontraktor, ako ang masusunod, yung commission ko, ako ang magdidikta dahil para sa akin yon. Yon ang allocable. Yung outside allocable, nakalagay nga sa distrito ko, kailan iba ang may-ari. Ganon yon. Example, sa Oriental Mindoro, nagtaka yung mga district congressman doon dahil biglang lumubo ang mga pondo sa kanilang distrito. Yung pala, yun, may naglagay. Saldi ko. Hindi mo pwedeng galawin. Kaya lang, sa pagkakaintindi ko, yung mga outside allocable na pumasok sa akin, meron din ako. Parang parking fee. Parang gano'n ata yun. So matotal, malaki. Kung itotal natin yung report ng PCIG, umaabot ng 1.648 billion ang budget insertion ni dating Congresswoman Kimbo sa kanyang distrito.
allocable and non-allocable. Kay Congressman Libisti naman, 1.1 billion. So, how true? Ito. Yung PCIG, investigative report lang ito. Sila yung unang nag-report na ang pork barrel kings ay si Congressman Sandro Marcos at saka dating Speaker Martin Romualdez. Sila yung top 2. Sa allocables nila sa DPWH is 15 billion. 15.4 billion ata si Sandro Marcos, 14.5 billion naman si Romualdez. Grabe, ano? Hindi naman pinasinungalingan ng dalawang kongresista, tahimik lang sila. So dito ngayon kay Congressman Libiste, abangan natin dahil inimbita siya ni Senator Lacson na mag-attend sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong January 19. Kasi interesado si Senator Lacson na imbestigahan yung Cabral files. Bagay na dinidisregard ng Malacanang, heresy daw yun. Bagay na dinidisregard ni Senator Soto, wala daw kwenta yun. Dokumento daw yun sa kanto. Wala, basta hindi nila binibigyan ng pansin. Salamat na lang tayo kay Senator Lacson, may pag-asa pa tayo. Dahil naniniwala siya na yung Cabral report ay dapat malaman ng taong bayan. So, si Congressman Libiste naman, medyo alanganin siya kung makaka-attend o hindi. Kasi ang dami daw nagwa-warning sa kanya na once na mailabas niya yung buong Cabral files ay alanganin siya. Kaya sabi niya, alanganin akong maka-attend. Huwag nyo lang akong patayin, sabi niya sa mga nagwa-warning sa kanya. Kasi once na pinatay nyo na ako, lalabas lahat ang ano. Kaya ang challenge dyan is, nasimulan naman lang, ay labas na lang lahat. Total, mayaman naman siya, di mag-hire siya ng maraming bodyguards. Pwede man yan sa mga security agencies. Authorized na magdala ng baril. Ganun na lang gawin niya. Then, isiwalat niya ng lahat. Hindi yung parang alanganin pa siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga na magsin. Aliog sa nagatay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo gyero. Mga sako gipang pananrang dayon o habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tengah ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. Tulo ka buok. So naga-eskwela na sila.
Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.